Kaya nananawagan ako, mas kabisado niya yung ating konstitusyon. Huwag naman ninyo ipahamak yung aking kapatid. Huwag naman ninyo ipapasok at pipilitin na pirmahan yung alanganin. Ako rin ay nakikisuyo sa DBM na huwag tayo mauwi sa sistema ng FLR, yung mahiwagang for later release, na talagang palakasan at lahat ay lumuluhod sa DBM at sa mga bossing ng DBM para makakuha ng project. Pati naman yung mga project na binanggit at inaasahan ng taong bayan sa SONA, parang nawala na kasi isa na lang yung linya sa BICAM report, yung tinatawag na various infrastructure projects. Pag tinatanong mo, sasabihin nila, VIP kasi yan, VIP. Anong VIP? Nagkakaduda tuloy lahat. Anong VIP yan? Sino siya? Various infrastructure project, very important persons, very important party list. Sino talaga ang nasa likod ng VIP, ng DPWH 1.1 trillion na tumataginting sa budget natin? Ma'am, dun sa inyong privilege speech kahapon, sabi nyo, sa pakiwari nyo, may nangyaring himala pagdating sa BICAM. Part ho kayo ng BICAM panel. Sa tingin nyo, sino ang involved? Sino ang nagkaroon ng kapabayaan? Bakit nakalusot? Yung sa tingin nyo yung mga himala na nangyari dyan sa 2025 Hindi budget? ko alam kasi BICAM panel nga kami, pero nag-picture taking lang kami. Alam naman ninyo yung sistema. Ako'y humingi ng tulong. Talaga umpisa pa lang, sinabi ko na. At sumulat ako. Formal akong sumulat sa ating SP, sa Chair, Grace po. Sumulat naman talaga ako at sinabi ko sa kanila kung maaari, pwede ba? At tinanggap nila yung sulat ika-5 ng Nobyembre na nakikiusap ako, gawing klaro ang BICAM conference, gawing publiko para magkaroon ng diskusyon, malaman ng lahat. Hindi ko naman sinasabi na line by line, yung malalaki man lang, yung bilyon-bilyon. Wag naman yung nagugalanta na lang kaming lahat at biglang yung hawak mong subcommittee na pinagtyagaan mo na i-debate, i-hearing, ilang beses nakikisuyo ka. Nako, ilang beses kami nagmi-meeting, formal meeting, 2 beses kami nag-hearing sa subcommittee ng DSWD, baka tapos ilang meeting na informal, sangkatutak na tawag, sandamakmak na papel. Abay, wala nang banggit ng akap. Biglang sumulpot na naman sa BICAM. Saan galing yun? Wala sa prioridad ng Pangulo. Wala rin naman dun sa Congress version. Wala rin sa Senate Committee. Bakit biglang umapir yan sa BICAM? Nagulat naman ako at nalulungkot ako kasi kumbaga dinedma lang yung sulat. Dinedma rin si Senator Bato na sinabi niya, pwede ba? Wag tayong magmumukhang tanga. Pwede bang pag-usapan muna para mabasa namin at least. Nung November 28 yun. Tapos nung December 11, yung ikalawa at huling meeting ng BICAM, sabi nila, magpipirmahan na. Sabi ko, asan yung report na mabasa man lang? Sabi nila, wala pa eh. Ganon. Ayoko na, natakot na ako. Dalam-dala na ako sa ganyang usapin. Gusto ko makisama, pero kung blanco at kulang-kulang ang dokumento, paano ka naman pipirma? Ang takot mo lang. So, hindi na ako sumipot ng December 11, sa madaling sabi. At sa wakas, nung mga bandang 6:00 ng hapon na yun, napadala yung email sa opisina ko. At doon, nakita ko na nakapirma na yung ilan. Pero nakausap ko yung ibang senador, diskumpiyado sila kasi yung napirmahan nila, yung front page lang. Yung iba talaga, hindi sila happy. Kasi nung nakita nila yung ibang pahina, ano to? Ano to? Ba't ganito? Pati sila nagkagulatan. Pero binilang na yon as 16. Hindi na pwedeng bawiin. Hindi na daw pwedeng bawiin kahit page 1 lang sa 100 plus ang pinirmahan dapat. So, ma'am, si Senator... Kasi yung... sa rules kasi ng House, talagang klarong-klaro na every page ka pipirma. Dito sa atin, wala namang klarong rules, pero nakaugalian na, tradisyon na at custom. So, ma'am, si Senator Grace po, as Chairman ng Committee on Finance, ang inyong inasahan, pinaglaban sana yung Senate version pagdating sa BICAM? Well, alam naman natin na aminado naman si Chair na hindi siya masyadong sanay sa budget at magpapatulong talaga kay SP. Kaya ang alam ko, sina SP ang nakipag-usap,
basta ang alam ko, hindi ko alam kung sino nagtipon-tipon, basta ang alam ko talaga, hindi kami kasali. Yun ang klaro sa akin kasi wala ako dun eh. Ang nakita ko na lang, yung first nga, yung 28 November, tapos yung 11 December. Ayun, yun lang yun. Pero before December 11, ma'am, nabigyan ba kayong advance copy or hindi? No, I didn't get a single copy, which is why I determined not to go. Fearing that So, I would sinadya be niyong wag compelled to sign dahil nasa publiko ka na, kahiyaan na, makisama ka, pipilitin ka pumirma, nakakahiya naman yung ganun. So, ma'am, kung para sa inyo ang best remedy, ibalik sa BICAM, direkta nyo na po ba nakausap si PBBM para... Hindi. Oo, kaya nga, sinasabi ko nga, sana payuhan na lang. Kasi technically, tama naman na hindi na pwedeng ibalik sa BICAM kung nasa desk na niya. Pero alam natin ang katotohanan. Ang nangyari dun sa Seafarers Act, nakakatuwa nakaupo na kami lahat sa Malacanang. Ceremonial na lang, picture taking kumbaga, tapos na. Biglang February 26 ng Lunes, ando na kami, alas 9 pa lang, initial schedule ng signing for Magna Carta amendments. Abay, matindi yata ang lobby tungkol sa escrow account at may mga shipping groups na umaalma sa napakaraming requirement daw. Isipin nyo, 7 buwan bago natapos at nakipagbunuan ulit September 23. So, ibig ko sabihin, it can be done. It can be done. If we are determined to make a change in the budget, it can be done. The Anti-Agricultural Economic Sabotage Act suffered the same fate. I know that Senator Villar had a long purgatory of waiting, constantly renegotiating, and meeting with the BICAM, with the congressman, and with the executive to finally come out from 11 December 2023 to 30 September 2024. Halos ang taon yun tagal Ma'am, do you have plan to personally talk to PBBM para sabihin niyo yung mga... Well, alam ko naman, kilala ko naman ng kapatid ko, ang instinct niyan, wag makialam. Ayaw niya nang hihimasok, nang gugulo. Pero para sa akin, wag naman pinapahamak yung aking kapatid. Palibasa mabait, hindi naman ibig sabihin kinakailangan samantalahin. Kaya kay ES na ako nananawagan, kay DBM Amina sa ating Public Works, DBM lalo, kapag nauwi tayo sa FLR ng FLR, medyo masagwa na talagang tignan. Election year, next year, ginawa na nating AKAP, ginawa na natin MAIP, yung PhilHealth, AKAP, yung 4-piece, ginawa na nating for later release lahat ng Public Works at nawala bigla lahat ng flagship program. Puro sa palakasan ang dating. Hindi naman maganda yon kasi talagang eleksyon na. So, para sa akin, isang problema yung proseso. Kasi nga, nagkagulatan na naman. Ikalawa, yung problema, yung pera, hindi napunta sa inaayon, hindi napunta sa utos ng ating konstitusyon at sa batas. Pero ikatlo, para sa akin, kung inagaw yung pera ng nararapat, abay, inagaw din ang dignidad at ang dangal ng Pilipino. Kasi sa bawat sandali, luluhod ka pipila ka, magmamalimos ka para lang kumuha ng tulong. Hindi naman tama yung ganun. Pero dun sa last meeting ng BICAM, sa statement ni Senate President Chis Escuderos, inassure niya na yung 2025 BICAM report sumusuporta daw sa mga priority programs and projects ng administrasyon dahil dapat daw suportahan yung administrasyon considering na ganong kalaki ang naging boto ni PBBM. Kayo nang inassure niya nung signing na ng BICAM report. Hindi ko kasi narinig si SP. Hindi kasi kami nag-caucus, kaya hindi ko masyadong alam kung ano ibig niya sabihin. Ang akin lang, yung statement din kanina ni Pangulo, tama naman yung sinasabi niya. Wala naman dun sa NEP.
Wala naman dun sa Congress version. Sabi niya, tama, totoo, exactly what happened to me. At saka, nagulat na lang dun sa BICAM, di i-veto daw niya. Tama naman yun, sa palagay ko. Sakto naman yung sinasabi niya. At gusto ko sana balikan, Section 25. Hindi ko nabanggit sa speech ko. Article 6, ang haba na tinititigan na ako ng maigi ng mga bossing namin kagagabi. Pero yung Section 25, tungkol sa budget yan, sa Konstitusyon, ang liwaliwanag, the Congress may not increase the appropriations recommended by the President. Walang increase, pwede magbawas. So, bakit iba-iba yung nagawa? And then, no provision shall be embraced unless it relates specifically to a particular appropriation. Wala nga particular various infrastructure projects. Pipirma ka ba ng ganun? Ano yung various na yun? Ito, pag tinanong parang pork barrel yun, ma'am? Di ko alam various infrastructure projects, VIP nga Nagkakamali siya tuloy lahat. Ayun. Tapos, the procedure in approving appropriations shall strictly follow the procedure for approving appropriations. Walang lihim, walang dilim sa ating saligang batas. Our Constitution is neither obtuse nor complicated. It's very, very clear-cut. It instructs us exactly what to do, and it's very, very clear that there appear to be violations. So, may basis kung sakaling may kumwestiyon sa Korte Suprema sa ilang provision ng 2025 budget, ma'am. Sana wag na tayo mauwi doon. Sa totoo lang, yung kinaltasan naman, wala namang pangkuha ng abogado, wala namang lobby. Yung mga may sakit na umaasa sa PhilHealth, paano naman yung pupunta sa Korte Suprema? Dudulog ba naman ng kanilang hinaing yung ating 4Ps? Hindi naman kaya ng ating mga retired sundalo. Paano ba naman yung mga yan pupunta pa sa Korte Suprema? Gawan na lang natin ng paraan. Kaya sana yung DBM, Secretary Amina, please, wag naman FLR naman ang uwian natin. At saka yung ating Secretary Bersamin, ibalik na lang natin yung pakiusapan na nangyari dati nung hindi katanggap-tanggap yung ilang batas nung nakaraang taon. Ma'am, dun sa 2024 budget, disappointed ka rin, na-surprise ka rin dahil may mga insertion pagdating sa BICAM, di ba? May mga isiningit itong AKAP, yung pondo sa PI, sa COMELEC. So, kung ikukumpara dito sa 2025 budget, mas matindi, sabi nga, very bad budget itong 20. Very bad mas budget matindi ba? talaga. Mas masama ba? Mas worst ba itong 2025 budget kumpara sa 2024? Well, ito yung binabanggit ko. Natatakot ako sa utos ng saligang batas. Yun ang maliwanag. Doon naman, talagang gulatan nga doon. Pero ito yung violation of the Constitution, nakakatakot. Section 25, Article 14, parang ang dami na nito. Ang daming kaduda-duda, kakanervyos. Tapos yung mga batas, yung PhilHealth Law, very clear naman yan na talagang may bahagi dyan para sa operational cost. Hindi ko maintindihan yung sinasabi nung Mr. Ledesma tungkol sa 150 excess fund na naman. May excess fund na nung 90 billion, may 150 na naman. Ano kaya yun? Hindi ko nga maintindihan hanggang ngayon, hindi pa nga sila nakakaipon ng required actuarial 2 years expenses. Diba? Para magkaroon sila ng reserve investment fund. Kasi insurance yan dapat may ipon. Kasi kung sabay-sabay mag-claim, mauubos. Kaya kailangan laging reserve fund. Ang reserve fund, hindi ginagalaw talaga dapat. As a matter of fact, kulang pa nga yung ipon nila So, okay, before may ang PhilHealth po kasi ngayon may statement na kahit zero subsidy, kaya daw nilang i-improve, palawakin yung mga health services na ibibigay nila next year. Yes, currently, to the best of my knowledge, I'm not aware of the 150 excess na naman. Baka lipatin na naman yan sa kung saan. Pero my information is that until today, the PhilHealth has not even created an investment reserve fund as required because they've never exceeded the ceiling of 2 years projected program expenditures. So, kulang na kulang pa rin yung pera nila. Walang surplus as stated. Kasi yung actuarial reserve, yung na-compute, yung actuarial cap is not yet met.
May cap kasi yan pag insurance, di ba? Meron kang ipon. Kasi doon kukunin pag sabay-sabay nag-claim para hindi ka maubusan. Yun ang problema. Wala pa nga silang investment fund kasi hindi pa nga nakakaipon. At ang liwanag na kinakailangan talaga sa Universal Healthcare Act na magkaroon tayo ng program reserve fund at kailangan din na may share talaga sa tax collections yung PhilHealth. Pero initially, si PBBM, ma'am, nagsabi na bakit nga bibigyan ng subsidy kung alaki naman nung reserve fund o laki ng pondo ng PhilHealth na hindi nila ginagamit. So, hindi ba parang na-inform ng tama si Presidente doon, ma'am? Initially, parang sinabi niya, bakit mo ba bibigyan nga ng subsidy? Ang dami pang pondo. Hindi ko alam, pero ang alam ko lamang, talagang tulad ng lahat ng insurance fund, kinakailangan talaga, may actuarial cap yan. Talagang may iniipon. Ganun. Ayun. Okay, Mayan. And then, Nympha? I just wanted to rectify yung NEP, wala siyang AKAP. Pero yung Congress version pala may 39 billion. Nakalimutan ko pero gusto ko lang i-clarify na walang AKAP nung sa NEP. Doon nag-hearing kami sa DSWD, paulit-ulit kong tinatanong, paano ba yung AKAP? Ay hindi, wala nang priority yun. Paano ba yung AKAP? Ikalawang hearing, informally, siguraduhin na natin para maayos na natin yung mga alituntunin. Kasi hindi naman ako kontra sa ayuda. Gusto ko lang maayos. Nalalabuan kasi ako sa AKAP. Ang sabi ba naman, lahat daw ng tinamaan ng inflasyon. Sa loob-loob ko, lahat naman yata biktima ng inflation. Sino bang hindi? Tapos tinanong ko, hindi naman pwede yun. Labo, lahat naman tayo tinamaan ng inflation. Hindi. Yung kulang sa kita. Naku, tumiwanag pa yan. Sino ba yung kulang sa kita? Hindi, yung near poor. Paano yung talagang poor? Hindi pa nga